we have to be clear on this, George. Na ito iimbestigahan pa at lumalabas na may di umanong kakuntsaba sa taas. At hindi ito magagawa na isang tulad lamang ni Congressman Leviste kung merong hindi kasabwat, may kausap sa itaas sa panahon ni dating Pangulong Duterte. If ever mapapakita itong kuntsabahan at sinabi niya na kalokohan ito, kung makikita yung mga word na yon, kakuntsaba, conspiracy, fraud, kung may fraud dito at ito ay lumalabas na may sindikato ba sa loob at may kakuntsabahan, kung sila ba ay more than 5, sila ay maaaring makakasuhan ng large-scale estafa. Ito na may naaayon lang. Sabi natin, iimbestigahan ba to? Pero ito yung maaaring maging kaso. Yung mga panloloko lalo na sa gobyerno, may mga taong naapektuhan. Publiko ang naapektuhan. So kung may mga kasabot sila at sila ay masabing 5 or more nagsabwatan, then pwede itong maisama as a large-scale estafa or syndicated estafa. Well, so depende sa elemento yan, George. Well, total nababanggit na nga rin yan. Kasi sinabi nga ni Ombudsman na allegedly ginamit yung kanyang connection under the Duterte admin, like what you mentioned. Pero of course, kapag ginamit yung connection, hindi maiiwasan na mapag-uusapan natin si Senator Loren Legarda. Will she be part of this investigation as the former Finance Committee Chair during the time of the administration ng Duterte? Depende na po ito kung paano bang mag-iimbestiga at paano sisimula ng ombudsman ang pag-iimbestiga dito. Kasi George, malaking bagay ito para malaman ng taong bayan because it concerns franchise. So kung sinasabi ni ombudsman na maaaring nagkaroon ng spin-off, okay? So pag sinabi ng spin-off, nako, baka lang may panloloko even prior to or simultaneously with the signing of the contract or after even before na mabigay yung franchise kung meron talagang ganito mga klase mga plano. So it has to be investigated, malaman talaga ang kabuuan dito dahil kung sino man yung sinasabi ni Ombudsman Remulla na maaaring kakuntsaba, maaari yung maimbestigahan.